not a congressman, not a senator, will admit kung magkano yung lump sum na nakukuha nila na liquidate by certification. Top secret. Kaya nga classified as confidential ang finances ng Kongreso. Kasi pag nalaman nyo, mabubuang kayo kung ganong kalaki ang pondo ng Kongreso at ikumpara nyo kung anong output ng Kongreso. Mabuti naman po at nagkaroon na ng sariling buhay ang nasiwalat natin dito sa Pulso ng Bayan sa kauna-unahang pagkakataon na lahat po ng ahensya ng gobyerno dapat nagli-liquidate ng gastos dahil yan po ay pondo ng bayan with the exception of Congress dahil sila po ay nagpasa ng concurrent resolution number 10 na nagsasabi na po pwede ang liquidation by certification. Alam mo kasi, yung certification na yan, siyempre alam ko yan dahil ako ngayon naging kongresista, yan ay nagsasabi na I certify that my funds were spent for a public purpose. Ano ibig sabihin yan? Aba, ikaw ay kongresista, may malaki kang halaga ng salapi na natatanggap galing sa publiko, ikaw na mismo ang Commission on Audit. Kasi ikaw na nagsasabi, it was spent for a public fund, for a public purpose. Pero sa totoo niyan, kung gagastusin mo yan, pambili ng relo, wala naman sila magagawa. Kung gagastusin nyo yan, pambayad sa katulong mo o sa iyong driver, wala naman sila magagawa dyan. No? Dahil ikaw na ang naging sarili mong COA. Ngayon, kung titignan mo yung lingwahe doon sa journal nga ng Kongreso, kung kailan in-approve nila yung concurrent resolution number 10, lumalabas doon ang sabi nila, dahil daw may fiscal autonomy ang Kongreso, nasaan po yung provision na nagsasabi na may fiscal autonomy ang Kongreso? Wala po. Ang alam ko, yung constitutional provision na fiscal autonomy ay para sa Korte Suprema at para dun sa mga constitutional commissions, gaya ng COMELEC, Civil Service Commission, pati po ang Office of the Ombudsman, no? Na hindi po pwedeng bawasan ang hinihinging budget ng mga ahensya na merong fiscal autonomy. Dahil nga, kung mai-influensyan sila ng Kongreso, hindi talagang maapektuhan din sila ng politika at ng mga politiko na hindi dapat mangyari pagdating sa hukuman at sa mga constitutional bodies. Kaya po nagtataka ako, bakit anong kinalaman ng fiscal autonomy sa financial accountability ng Kongreso? Samantalang, ang teorya po dyan, basta pondo ng bayan yan, you must be a good steward. At gagastusin mo talaga yan para sa mga pampublikong mga pamamaraan at dapat talaga binubusisi. Kaya nga tayo gumawa ng Commission on Audit. Pero alam mo, ang nakakapagtaka, bakit kasi pumayag yung Commission on Audit, sabi ni Senator Ping Lacson noong 2012, na hanggang 500,000 lang ang pupwedeng liquidation by certification. Well, naintindihan ko naman na dapat may pondo talaga na pamigay ang mga senador at kongresista para sa mga humihingi sa kanila sa pang-araw-araw. No? Pero bakit 500,000 a month? Napakalaki naman yon. That's 6 million a year. Pero ang katotohanan niyan, hindi pa nasunod kasi nga sa Kamara at ito'y pinatutunayan ko, wala po talagang kahit anong liquidation. Bagamat yung mga panahon na yon, aminin ko, 700,000 yung nakukuha ng isang congressman bukod pa doon sa kanyang sweldo. Ngayon po, tumaas na yan. Ngayon po, from 700,000, ang nakukuha nila buwan-buwan is 1.1. Kagabi lang po, may kausap akong incumbent congressman at siyempre marami naman tayong kaibigan dyan, no? At sinabi nga niya na 1.1 million na yan, bukod pa sa sweldo na nadoble na naging 200. So ang take-home pay ng isang congressman na liquidated by certification is umaabot na po ng 1.3. Pero actually sa totoo po, meron niyang mga dagdag pa yung mga bonuses na hindi na talaga dapat liniliquidate dahil mga speaker's bonus na yun eh. So umaabot po raw daw ngayon yan ng hanggang 23 million isang taon. Now, pinapahanap ko po sa ating research, taon-taon naman talaga, pinapublish yan ng Kongreso at makikita nyo kung magkano talaga yung naging budget ng opisina nila. At yan po yung walang liquidation except by certification. Ulitin ko lang po, no? Bakit ko isiniwalat ito? Kasi po, pinupuntiryan nila yung confidential fund ni VP Sara. 500 million bilang Vice President at 150 bilang Education Secretary. Unang-una, bakit mo pupuruhan si VP Sara lang? Ang Presidente, 2.3 billion ang kanyang confidential fund na meron pang 2.3 billion na intelligence fund. Bakit hindi mo pinuruhan ng Presidente? Kasi nga pinsan niya. Diba? Pangalawa, bakit mo kukwestiyonin na wala raw pananagutan ng confidential fund dahil hindi dumadaan sa tamang proseso ng liquidation, samantalang ang buong budget ng Kongreso pala, hindi lang sa Kamara, kundi sa Senado, ay hindi naman dumadaan sa proseso ng liquidation. Kaya ang sinasabi natin,
ito'y hypocrisy. Pagpakukunwari. Dahil kung talagang ang inyong kausa ay good government, magsimula kayo sa inyong mga sarili. Kung gusto nyo makakita kung sino may dungis sa muka, tumingin kayo sa salamin. Diba? May awit nga eh. Bago mo linisin ang dungis ng iba, linisin mo ang dungis sa iyong sariling mga muka. Kaya nga, yung mga kongresista dyan, wag na wag niyong sasabihin you're on the right side of history. Dahil ako, hanggang liquidation by certification pa lang, hindi pa ako napupunta kung saan talaga kayo kumikita. Ayaw ko na sana magsalita dahil I want to be a team player. Magalit kayo sa akin o hindi, importante po na maging team player ka. Bakit? Kung hindi ako naging team player ng 17th Congress, hindi ako ang nakapagpasa ng pinakamaraming mga panukalang batas na ngayon ay nagdudulot ng biyaya sa ating mga kababayan. Yung universal healthcare, yung libreng irigasyon, yung libreng wifi, okay? Yung National AIDS Policy Law, o yung National Mental Health Act, yung libreng tuition sa state universities and colleges, no? So, ang iyong kakayahan bilang isang mambabatas kasi depends on your ability to build a consensus. Although, yung universal healthcare po, ulitin ko, last minute bumitaw dyan yung mga kaalyado ng mga teroristang CPP, NPA dahil sabi nila, pinayayaman mo lang ang mga pribadong hospital. Sabi ko, anong gagawin natin? Kung ipa-privatize natin ang mga kung i-nationalize natin ang lahat ng pang-pribadong mga hospital, it will cost us something like 5 trillion. At that time, wala pang 5 trillion ng budget natin. Saan ka tayo kukuha ng ganong kalaki? So kinakailangan lang, bayaran natin yung mga serbisyo na nakukuha natin mga kababayan, whether be it private or public hospital. No? So, kaya kinakailangan maging team player kasi kung di ka team player, walang papansin sa iyong mga panukalang batas. O diba? Dahil ako naman naging good team player, lahat ng batas ko, naipasa ko po yan bago po ako umalis ng Kongreso para maging presidential spokesperson. Mantakin nyo. 3 taon ang termino ko pero in 1 year and a half naipasa ko talaga yung mga pinaka-importanting mga panukalang batas na naipasa ng 17th Congress. So kinakailangan talaga ang pagiging team player. Kaya aking pakiusap, aking mga dating kasama sa Kongreso, ayaw ko pong ibulgar ang lahat ng ating mga sikreto dahil ako ay team player. Alam ko, may mga miyembro ng publiko magagalit sa akin dyan. Pero, kung hindi po ako naging team player, wala naman yung mga importanteng batas na nating naisabatas. So, ang pakiusap ko lang sa aking mga dating kasama sa Kongreso, magpakatotoo lang po tayo. Huwag tayong Poncio Pilato na parang ang linis-linis nyo. Tanggapin lang natin ang katotohanan na talagang may pondo na galing sa gobyerno, na talagang pinamimigay natin, na kung padadaanin natin sa proseso ng liquidation, wala na tayong gagawin kundi mag-liquidate na mag-liquidate. Huwag magmamalinis. Huwag sasabihin you're in the right side of history. Naku, pag inisa-isa ko mga issue mo, baka mamaya, makalimutan na ikay ekonomista. Attorney. Tigil na natin doon, okay? Respetuhan na lang. Meron naman tayo talagang equality between the 3 branches of government. Kaya naman mabilis na pinapasayan sa committee level at sa plenaryo dahil meron tayong tinatawag na courtesy to a co-equal branch of government. Bakit ngayon natigil yung courtesy na yan? Dahil lang sa politika. Matagal pa po yan. At dahil kayo ay mga veteranong mga politiko, mga miyembro ng 19th Congress, amuyin ninyo po. Bagamat naghaharing uri ngayon ang ating leader, pagdating naman po ng takdang panahon, wala pong mangyayari dyan. Dahil hindi gusto ng taong nangyayari ngayon. Lalo na, kung mabulgar pa kung saan nyo talaga kinukuha ang inyong mga pera. Again, ayaw ko pong gawin yan, pero ang aking panawagan, magpagkatotoo lamang. Attorney, hindi ba Huwag yan nagmamalinis. hindi ba yan pribilehiyo nila kasi sila yung nag-aproba ng budget? Well, yan ang kanilang iniisip na. Kung alam mo, kung babasahin mo yung journal na pinost ni Malutikia, parang talaga may special privilege kami. Kaya nga, tatanungin ko talaga sa Korte Suprema, tama ba yan na palibasa sila nagpapasa ng budget, meron silang pribilehiyong ganyan. Alam mo, siyempre, ang Supreme Court, makikisama rin yan sa Kongreso. Kaya alam mo, maraming desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi, hindi kami maghihimasok if it's a purely legislative act. Ang tanong, yung pananagutan pagdating sa paggastos ng pondo ng bayan, is that a purely legislative function? Of course not. Because ang overriding prinsipyo,
kinakailangan pangalagaan ang pondo ng kaban ng bayan. So hindi po exempt ang Kongreso dyan. In fact, merong specific constitutional provision na nag-reiterate na sakop ng prinsipyo ng accountability ang Kongreso miski sila ang gumagawa ng budget. Ang katotohanan niya, kung ikukumpara mo sa Kongreso sa Amerika, kung saan natin ipinatter ng ating Kongreso, pati parking nila sa Kongreso accounted for. Mahirap po talaga. Pero sa akin naman, kaya kasi ginagawa naman yan ng mga taxpayers. Kung ikaw ay isang pribadong individual na meron negosyo, kapag wala kang resibong napakita, at the end of the day, hindi mo makaklaim yan as expense at hindi mo makukuha yan as deduction. Eh dapat meron lang sistema. Dapat siguro magkaroon ng additional budget para may finance officer ang kada kongresista kasi ang senador merong finance officer. Kaya lang kasi ang senador, alam nyo, yan ang number one secret. No one, not a congressman, not a senator, will admit kung magkano yung lump sum na nakukuha nila na linig-liquidate by certification. Top secret. Kaya nga classified as confidential ang finances ng Kongreso. Kasi pag nalaman nyo, mabubuang kayo kung ganong kalaki ang pondo ng Kongreso at ikumpara nyo kung anong output ng Kongreso. Eh nung ako'y kongresista, at least ako, I know I have paid for, I have made sure na merong return of investment ang mga taong bayan sa dami ng batas na aking naisulong sa 1 taon at kalahati na aking paglilingkod sa Kongreso. Hindi ko lang alam kung iba dyan can say the same things. Siyempre, karamihan talaga dyan. Ang gusto lang nila, proyekto. Pero hindi ko na sasabihin ba't gusto nila ng proyekto. Okay? Tingnan lang natin. Ang pakiusap ko lang naman, magpakatotoo po tayo lahat. Okay? Huwag nating puruhan ang ating Vice President dahil may ambisyon ang isang tao. Dahil lahat naman po tayo, bilang politiko, lahat tayo kukuha ng mandato ng taong bayan. Pagalingan lang po tayo kung paano natin kukunin. Pero sa akin, ang pinakamagaling paraan para makuha ang mandato ng taong bayan, yung tama pong serbisyo. Although sa aking karanasan, hindi rin naman totoo yan. Napakaganda ng batas na naipasa ko ng 1 taon at kalahati, talo pa rin kasi wala akong katawan na kapag nagtanggal ng shirt at nakasando, nagkakagulo. Kaya ako nagpapapayat po. Pag ako tumakbo uli, magtatanggal na rin ako ng aking suot sa pantaas at makasando lang. Ayun. Para magtili-tili. Abangan niyo po yan. Abangan niyo yan. Papayat ako dyan at gaganda rin ang aking katawan.